Mga kwento ni Thelmo. Mapagpalang araw sa inyo, Sir Seth. Isa ako sa mga tagahanga mo. Sa totoo lang, hindi ko alam kung paano ko ikikwento sa iyo at sa mga subscribers mo ang matagal ko na ring isinikreto na kakaibang karanasan ko nung 19 na taong gulang pa lamang ako. May halong kaba at takot sa dibdib. Pero sige, ikikwento ko na ang karanasang bumago ng pananaw ko tungkol sa mga nilalang na akala ko dati ay sa libro, TV at pelikula lang makikita. Mali pala ako. Maling-mali ako. Dahil ako mismo ang nakasaksi sa uri nila. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Asel. Itago mo na lamang ako sa pangalang ito bilang paborito ko talagang pangalan. Itong kwento na ibabahagi ko ay nangyari lahat noong dekada 90. Kakagraduate ko lamang noon sa kursong engineering sa isang sikat na university sa UBelt sa Manila. Bilang babae, hindi ko talaga gusto ang kurso na tinapos ko, pero bilang utang na loob sa mga magulang ko na siyang may gusto ng engineering, pinilit kong aralin at tapusin ito. Bilang respeto na rin sa adoptive parents ko. Mga magulang na umampun sa akin at nagpalaki sa akin ng maayos at may takot sa Diyos. Naging adopted daughter ako ng isang may kaya sa buhay na mag-asawa. Bilang bagong graduate ako noon, sinurpresa ako ng mami at daddy ko ng isang graduation gift. Trip po ito sa isang kilalang lugar na hindi ko napapangalanan. 3 nights sa tapat na araw sa isang hotel at resort. Tuwang-tuwa ako noon. Halos maiyak ako kakatili sa sobrang tuwa at excitement dahil pangarap namin ng mga classmates ko noon ang makapag-swimming at travel sa sikat na beach dito sa bansa. Pero 2 linggo bago ako lumipad papunta sa lugar na yon, ginulat ako ng tropa ko sa college na si Harold. Classmate ko si Harold sa math subject. Naging close kaming dalawa dahil naging private tutor ko siya noong nag-aaral pa kami. Hindi kasi ako mahusay dun sa subject na yon, kaya siya ang nagtiyagang nagturo sa akin ng assignment at projects ko privately. Akala niya hindi ko alam na crush niya ako. First year pa lang kami kaya pinagpilitan niya magturo ng mga hindi ko maintindihan mga equations noon. Pero yun, nagulat na lang ako isang gabi nang dumating na lang si Harold sa bahay namin. Nakasakay sa isang bagong sasakyan noon na kulay pula. May angas pa niya akong kinindatan bago ako in-invite na mag-road trip sa kung saan mang lugar. Tinanong ko siya kung saang lugar kami pupunta nung gabi rin yun, pero tinawanan niya lang ako at sinabihan na hindi niya alam kung saan kami pupunta. Pero mag-light pack na raw ako dahil nag-iintay na ang highway para sa road trip namin. Sagot niya ang lahat. Basta sumakay ako sa passenger seat ng kotse niya at sumakay sa trip niya, sa adventure niya. Dahil Aquarian ako, Sir Seth, nagustuhan ko yung salitang adventure. Kaya siguro mabilis niya akong na-convince na sumama sa kanya. Mga 7:00 ng gabi noon at abala mga magulang ko sa negosyo nila. Kaya hindi na ako nakapagpaalam pa. Nag-impake ako ng mabilis at sumakay sa bagong kotse ni Harold. Nagmaneho si Harold ng sobrang bilis noon. Nagpasikat siya sa akin ng gusto sa pagmamaneho. Nakaidlip lamang ako saglit sa traffic at pagkagising ko, nasa maluwag na highway na kami. Tinanong ko siya kung nasaan na kami noon. Hindi niya rin umano alam, sabay tawa. Sinundan niya lang ng sinundan ng mga daan hanggang sa makarating kami sa Kawalan. Siyempre, dekada 90 pa lamang naman noon, Sir Seth. Sa inis ko ay nabatukan ko si Harold. Pero biglang humampas ang ulo ko sa dashboard ng kotse dahil sa biglaang pagpreno niya. Imbis na mag-sorry sa akin si Harold sa bara-bara driving niya, lalo pa siyang natawa.
Dahil noong tulog daw ako ay marami na raw mga hayop ang biglang tumatawid sa lugar na yon. May isang puting aso umano na biglang tumawid kaya siya napapreno bigla. Basta maraming hayop umano na tumatawid. May kambing, may mga baka na hinintay niya pa umanong makatawid lahat. At mga lumilipad na malalaking ibon na kulay itim na muntikan na lang humampas sa windshield ng kotse. Kaya pala nang tingnan ko ang salamin ng kotse, medyo malabo na at madumi. Tinalakan ko sa sobrang galit si Harold. Sinabihan ko siya na magdahan-dahan pero matigas ang ulo ng tropa kong yon. Habang pinagsasabihan ko siya, mas lalo niyang pinapaharurot ang kotse niyang pula nun. Hanggang sa isang napakalaking itim na baboy ang nasagasaan namin. Napatili ako sa sobrang gulat. Ilang segundong nakatitig lamang kami ni Harold sa nangingisay na itim na baboy na yon, na humagis sa hindi kalayuang harapan ng kotse. Nakakatakot, Sir Seth. Yung tipong konting kain na lang, para bang magiging kasing laki na yun ng maliit na kalabaw. Tinadyakan ko pa si Harold para puntahan yung kawawang baboy ramo. Inutusan ko siyang hilain ang hayop papunta sa gilid kung saan parang may gubat na daanan ng mga tao doon. Ayaw bumaba ni Harold ng kotse. Sa galit ko ay sinuntok ko siya sa braso ng sobrang lakas. Wala nang nagawa si Harold. Bumaba siya ng kotse at dahan-dahang nilapitan ng kawawang baboy ramo. Napansin namin na habang papalapit si Harold sa hayop ay umuungol ito. Papunta na sa atungal na parang boses ng tao. Ang iyak nito ang nagpatayo ng balahibo ko. Lalo akong kinilabutan ng kusang mamatay ang headlight ng kotse. Nagdilim ang buong highway. Kami lang ang kotseng naroroon nung gabing yon. Pagtingin ko sa relo, 12:00. Walang buwan at mga bituin sa langit, kaya sobrang dilim talaga. Sinabihan ko si Harold na huwag gumalaw at sisindihan kong headlights. Kinalkal ko ang mga pindutan at pihitan sa kotse at biglang umilaw ang headlights ulit pero natigilan si Harold nun at tinawag ako gamit ang kabado niyang boses. Bumaba ako ng kotse at lumapit sa kanya. Nasaan na yung baboy damo? Tanong ko kay Harold. Wala na yung baboy damo sa paligid. Kahit saan kami tumingin, puro baging at mga tuyot na puno ang nakikita namin nun. Sa takot ko, kinaladkad ko si Harold na umalis na sa lugar na yon. Tumakbo kami pabalik sa kotse pero napasigaw si Harold ng bulagain at kagatin siya sa kanang kamay ng baboy ramo na nasa loob na ng kotse. Sumigaw ako sa takot. Nagwala ang baboy ramo at tumalon ito papunta kay Harold. Natakot si Harold nun. Napatakbo siya bilang natural na reaksyon sa sitwasyon. Pumasok si Harold sa loob ng madawag na gubat pero naabutan siya ron ng baboy ramo. Kinagat siya nito sa kanang hita. Malalaki at matatalas ang mga pangil ng itim na hayop na yon. Hindi ko lubos inakalang may pangil pa rin ganong hayop, Sir Seth. May sungay din ito. Hindi ito pangkaraniwang baboy na alam natin. Gaya ng sabi ko ay mukha itong dambuhalang baboy na parang kalabaw sa lakas. Sa laki ng pagnasab nito kay Harold, wakwak ang hita niya. Kitang-kita ko ang lahat dahil patakbo akong sumunod sa kanya. Kakaiba ang kilos na malaking baboy na itim. Para itong gutom na gutom. Ayaw nitong lubayan ang hita ni Harold. Nakakita ko ng malaking kahoy na patusok ang dulo. Sinibat ko sa bandang puwita ng baboy damo. Umatungal at nag-ihit ang baboy. Bago ito tumakbo sa dilim na mas mabilis pa sa aso.
Hindi normal ang baboy Ramon na nakainkwentro namin. Nakakatakot talaga ito. Humingi ako ng saklolo sa paligid. Nakakita ko ng isang kubo sa bandang looban pa ng gubat. At sa sobrang dami ng dugong nawala kay Harold ay baka ikamatay niya ito noon. Kaya naman humingi ako ng tulong sa isang bahay na may marka ng krus ang pintuan. Kumatok ako at sumigaw ng saklolo. Matagal din bago bumukas ang pintuan na yon. Maya-maya pa, biglang lumangit-ngit yung kawayang pintuan. Bumukas ang pinto at tumambad sa harapan ko ang isang matandang babae na may suot na kakaibang kwintas. May mga palawit na bungo yung kwintas niya. Maliliit na bungo ng hayop, tulad ng paniki o bayawak. Parang galing siya sa pagdarasal mula nang nasipat kong mababang altar na walang santo o rebulto at crucifix ni Kristo. Sa harapan ng altar ay may nakaluhod na isa pang babae. Mahaba ang buhok niya, morenang bata. 12 anyos ang hula kong edad niya. Nakasuot siya ng puting pantulog. Nakadaop palad siya nang mapatingin sa akin. Nagkatitigan kami ng bata. Hindi ako agad nakapagsalita. Pero biglang napakagatlabi ang matandang babaeng nasa harapan ko nang makita niya ang duguang hita ni Harold. "Na paano yan?" tanong ng matandang babaeng nagpakilalang Magda ang pangalan. Ikikwento ko pa lang ang lahat ng nangyari sa amin ni Harold nang maagaw ang pansin ko ng isang hubad na lalaking malaki ang tiyan na mabilis na tumakbo papunta sa likuran ng bahay. May sugat ito sa bandang gulugod. Naalala ko bigla ang sinibat kong baboy Ramo kanina lang. Hindi ko alam kung bakit yun ang pumasok sa isipan ko. Bigla na lang isinara ni Aling Magda ang kawayang pintuan nila. Umalis na raw kami at magpakalayo-layo dahil marami umanong tamawo sa lugar nila. Tamawo? Agad kong tanong sa matandang babae na walang guhit ang uso nun. Nagpaliwanag ng pabulong si Aling Magda. Sabi niya, ang tamaw raw ay ang tawag sa aswang sa ilang bahagi ng Kabisayaan. Yung mga sinaunang albularyo at manggagamot raw. Tumao, kamakama, at suksok ang tawag sa mabangis na aswang. Ang ilan sa mga ito ay nag-aanyong hayop tulad ng tiyuan, na isang baboy, at tiktik, at silik-silik na isang uri naman ng ibon. Bigla akong nakarinig ng ungol mula sa likod ng bahay. Nang mangyari yon, mas lalo kaming pinagtabuyan ni Aling Magda. Tumayo ang dalagitang batang nagpakilala sa pangalang Clarita. Para may gusto siyang sabihin sa amin ni Harold pero wala na. Sarado ng pinto. Nakarinig ako ng mga kalabog mula sa loob ng bahay na yon. Mga mahihinang bulungan na tunog kakaiba. Parang may mga pusang nag-aaway sa loob ng bahay. Kinabahan na naman ako kaya sabi ko kay Harold, "Tara na, balik na lang tayo sa kotse. Maghanap tayo ng ospital." Hindi na nakapagsalita pa ang tropa kong si Harold nun. Malayo-layo rin palang napasok namin sa loob ng gubat na yon. Ang nakakainis sa lahat, hindi naman namin talaga alam kung anong eksaktong probinsya yung narating namin sa biglaang road trip adventure namin. Mga 15 minuto bago kami nakabalik sa sasakyan niya. Mabilis kaming sumakay. Pinilit ni Harold na imaneho yon. Nang pinaandar niya yung makina ng kotse at nang sindihan niya ang headlights niya, napamura ako sa gulat. May batang babae na nakatayo sa harapan ng kotse. Si Clarita. Yung babaeng nagdarasal sa altar sa kubo nila Aling Magda. Nanginginig si Clarita nang lumapit siya sa akin at kausapin ako sa bintana. "Sama ko sa inyo." Yun ang mga eksaktong salitang sinabi niya. Naramdaman namin bigla na
para bang hindi siya ligtas sa bahay nila. Yung parang tumakas lang siya. Kinilabutan kami ni Harold na magsabi ang bata na hindi niya kilala ang matandang babae at ang asawa nito. Itinanong namin sa bata kung saan ang bahay niya. Hindi umano niya alam, basta ang natatandaan niya, natutulog umano siya sa papag nila isang gabi na may dumukot sa kanyang lalaki mula sa bintana. Nawalan na umano siya ng malay tao nun, at paggising niya ay naroroon na siya sa bahay nila Aling Magda. Napakunot noo si Harold at tiningnan ako ng pasikreto. Sumenya siya na huwag daw naming paniwalaan yung batang yon. Pero dahil wala akong kapatid, wala akong baby sister, naniwala ako sa kwento niya. Kaya inilaban ko na isama namin ang bata sa ospital o kung saan mang ligtas na lugar para matulungan naming makauwi sa kanila si Clarita. Hindi, wag, Hazel. Tanggi ni Harold na isama namin ang bata pero bigla na lamang umiyak si Clarita. Ako na ang nagdesisyon na parang ako ang may-ari ng sasakyan. Kinuha ko si Clarita at pinaupo sa likuran ng kotse. Kinumutan ko pa siya ng dala kong Hello Kitty na blanket nun. Kitang-kita ko ang tuwa sa mga mata niya. Mga ilang saglit pa bago kami umalis dahil nagtalo pa kami ulit ni Harold tungkol sa bata. Pero nang ipamukha ko sa kanya na malala na ang sugat niya sa hita nun, doon lang siya pumayag na pumuntas na kami sa ospital kasama si Clarita. Pinaharurot ni Harold ang kotse niya. Hindi pa tag-ulan noon pero sobrang lamig sa paligid. Kahit isara namin ang bintana ng kotse, nanunuot ang lamig sa mga buto namin. Lalo na nang makita naming nagsisimula ng maghamog ng paitaas kaming sumuong sa makitid na bituka ng manok na highway. Doon ko na sinisi si Harold. Bilang hindi pa uso ang GPS noon at wala kaming cellphone, dahil kakagraduate lang namin at hindi pa talaga uso ang cellphone noong dekadang yon. Nahirapan kaming alamin kung nasaan kami. Tinanong ko si Clarita kung anong probinsya yung narating namin pero hindi umimik ang bata. Marami akong tinanong kay Clarita pero parang may sablay lagi ang sagot ng bata sa bawat tanong ko. Katulad ng ilang taon ka na. Ang sagot ba naman niya? 35. Siyempre, napabalikwas ako noon. Tinanong ko siya kung anong pangalan ng tunay niyang mga magulang. Pero ang sinagot niya ay isang lugar sa Visayas. Ang labo, di ba? Ang huli kong tanong ay kung bakit sumama siya sa amin noon. Tawa ang isinagot ni Clarita sa akin sabay talukbong sa kumot ko. Para bang may mali sa batang isinama namin. Nagkatinginan kami ni Harold at parehong umiling nang biglang sumabog ang kanang gulong ng kotse sa likuran. Malas. Mabilis kaming bumaba ng kotse at ininang yung gulong. Pero mali, Sir Seth. Mali kaming dalawa ni Harold. Hindi lang kami basta naflatan. Nasabugan kami ng gulong. Napakalaki ng butas ng gulong nun. Nagnitnit kami ng sabay ni Harold. Agad ko siyang inutusan na palitan ng gulong pero dahil sa sugat niya sa hita, nakiusap siyang ako na lamang ang magpalit ng gulong na yon. Wala akong alam sa kotse at saka babae ako na nasa gitna ng madilim na highway. Hindi ako safe na magpalit ng gulong. Ang arte ko raw, yun lang ang sinabi ni Harold sa akin. Nasuntok ko pa sa pikon si Harold noon. Sa asar ni Harold sa akin ay padabog at paika-ikang naganap ng talyer sa 2:00 na madaling araw. Naglakad siya kahit puno ng hamog ang paligid. Alam mo yung parang nasa Baguio o Tagaytay kami noon pero hindi. May kakaiba sa lugar. Yung mga itsura ng mga puno ay para bang naitanim na ng mga 100 taon. Ang luma ng paligid.
At higit sa lahat, walang mga tindahan at bahay. Naiwan akong mag-isa sa highway at hinatid ng tingin si Harold habang naglalakad papalayo sa harapan ko. At dahil malamig ay nagpa siya akong bumalik sa kotse. Pagtalikod ko ay natigilan ako bigla, Sir Seth. May kung anong matabang hayop na dahan-dahang naglalakad mula sa likuran ng kotse. 10 metro ang layo mula sa kinatatayuan ko. Hindi ko mawari kung ano talaga yung hayop dahil sa kapal ng hamog, pero nang maliwanagan ng paningin ko, napatili ako sabay pasok sa loob ng sasakyan. Baboy ramo. Yung baboy ramo na kumagat sa hita ni Harold. Parang yun. Tila galit na gusto kaming respakan. Nakabukas noon ang mga bintana ng kotse at, Sir Seth, hindi ito automatic. Wala din sa akin ang susi kaya hindi ko malak ang mga pinto at bintana kaagad. Dinukwang kami ng baboy ramo sa bawat bintana ng kotseng yon. Wala kaming nagawa ni Clarita kundi ang sumigaw. Tinawag ko ang lahat ng santo habang pinoprotektahan ko si Clarita na nakatalukbong sa likod ng sasakyan. Nagulat na lang ako nang umihit ang baboy ramo na tila halimaw nun. Hindi normal na iyak ng baboy ang narinig ko. Boses demonyo ang baboy na itim habang pilit nitong sinusuwag ang pintuan ng kotse. Parang gusto niyang tungkabin ang pinto at kainin kaming dalawang babae ng buo. Umiyak si Clarita at sumigaw. Siya yan! Asawa ni Aling Magda yan! Kinilabutan ako sa narinig ko. Tumawo! Sigaw ni Clarita. Maya-maya pa ay humingi ako ng saklolo kahit na alam kong walang makakarinig sa akin dahil wala nang ibang tao sa highway. Pero nagkamali ako. Nagulat na lang ako nang may malakas na bumato sa ulo ng baboy ramo. Si Harold ang nagligtas sa amin ni Clarita ng mga oras na yon. Pinagbababato niya ang baboy habang pinagmumura ito. Hindi namin alam pero biglang umiwas ang nilalang. Umatras ito sa gilid ng highway. Mabilis na sumakay si Harold sa kotse at in-start yon. Mabilis niyang nilak at sinara mga bintana. Paglingon ko sa kinalalagyan ng nilalang ay wala na ito doon. Napanganga kami ni Harold na mga ilang minuto pang lumipas. May dumaang kotse. Tumigil ito sa tabi ng kotse namin. Laking pasasalamat namin dahil police car po yon. Sa wakas ay may iba rin palang tao sa lugar na yon. Pulis pa. Ikinuwento namin sa pulis lahat ng nangyari. Tinulungan nila kaming palitan ng gulong ng kotse at pagkatapos ay convoy kami papunta sa pinakamalapit na ospital. Napadpad kami sa isang lumang ospital na mukhang maliit na klinika lang. Doon ay inasikaso ng mga doktor ang tropa kong si Harold. Agad na ginamot at benendahan ng malaki niyang sugat. Habang ikinikwento ni Harold kung ano ang tunay na nangyari sa amin ay napansin kong mahilakbot sa tingin ng mga nurse at doktor. Nagbubulungan sila na para bang normal lang sa kanila na may mga tao talagang dinadala doon, na katulad ni Harold. Naalala ko bigla si Clarita. Naiwan siya sa kotse. Nagpaalam ako kay Harold at patakbo kong binalikan si Clarita sa parking lot kung saan nakapark ang kotse noon. Napasigaw ako sa gulat nang buksan ko ang pintuan sa likod ng kotse. Isang itim na nilalang ang sumagpang sa akin mula doon. Dahilan para mapahiga ako sa batuhang parking lot. Tamawo! Sigaw ng isang matandang lalaki na nagtitinda noon. Apo yan ni Magda! Sigaw ng isa pang babaeng mukhang tsismosa. Apo ni Magda ang nilalang na itim. Sa totoo lang,
Noon lang ako nakakita ng ganun kalaking nilalang. Nakakatakot ang itsura nito. At sabi ng mga tindera sa labas ng ospital, isang aswang umano yon. Yung lumabas sa kotse ni Harold at bigla na lang nagtatatakbo papalayo sa dilim. At ang pinaka nagpahilakbot sa akin sa lahat, ang nilalang na yon na aswang ay si Clarita, apo ni Aling Magda. Napahinto ako sa natuklasan ko. Matagal akong natulala. Hindi ko na nakita pang muli ang nilalang. Pati na rin ang baboy ramo. Salamat sa Panginoon at hindi na naulit pa ang pangyari na yon. Magmula noon, hindi na ako sumama sa mga road trip na pakulo ni Harold. Pinagtatawanan na lamang namin ang karanasan namin yon. Mahirap paniwalaan. Pero totoo.